Hi guys, ngayong araw nga pala ay maaga akong gumising. Nagmadali na nga rin pala akong umalis kaya hindi na ako nakapag-video sa bahay. Pagsakay ko nga sa train may nakakita akong dalawang couple dito. Binidyohan ko na rin para mapasana all na naman kayo. Ngek! Fast forward nga, nandito na ako sa Yokosuka Station. May pasok pala kami ngayon guys, kaya lang ang gagawin namin manonood lang kami ng video. Sa mga oras na to, kakababa ko nga lang din pala ng bus. Iniintay ko lang din si boss kasi susunduin niya ako dito. Pagkadating nga ni boss, umalis na rin kami kagad. Pupunta nga pala kami ngayon ng City Hall, malapit sa bahay nila, doon kasi kami manonood ng mga safety. Meron na kasing lisensya ngayon yung ginagamit naming harness, yung para sa trabaho. For safety lang din sa trabaho guys, kaya kailangan namin panoorin yun. Fast forward nga, nandito na kami sa may City Hall. Nandito na nga rin pala si Lolo, meron lang kami iniintay na isa pa. Ayo. Pagdating nga ng isa namin kasama, pumasok na rin kami agad sa loob. Apat pala kaming manonood ngayon, kasama namin si boss. Bale, ito, nandito na nga pala kami sa loob. Medyo marami nga din pala yung papanoorin namin, kaya pagdating ng tanghali, nag-lunch break na din kami. Bale, nung umaga, 2 oras nga pala yung pinanood namin. Kaya itong lunch break, naganap na rin kami ng makakainan. May kalayuan nga din pala to mula sa bahay namin, siguro mga 2 hours din yung biyahe. At pagdating nga namin dito sa may kakainan namin, nagulat ako. Napakaluwag kasi ng pwesto, tapos bundok pa. Bago nga kami pumasok, may nakita pa ako ditong honesty store. Pwede pala bumili ng gulay dito, ilalagay nyo lang yung bayad sa may lata. Pagpasok nga namin, umorder na kagad si boss. Bago kasi kami pumunta dito, naka-schedule na din. Ang ganda nga ng pwesto nila dito, para ka nasa Pilipinas, mga gawa lang sa kubo. Tapos yung mga design pa ng kubo nila dito, mga antique. Medyo nakakatakot nga lang kasi merong nagpa-piano. Tapos yung mga radyo nila dito tumutugtog pa. Meron nga din para kami nakita dito mga accessories. Nakakatuwa nga si Lolo kasi sabi niya kay boss dyan daw bumili ng wedding ring kapag magpapakasal na. Ang ganda ng mga design nila dito, no? Ang dami ding mga antique dito guys. Nakakatakot nga yung speaker kasi mga luma din yung kanta. Kahit pala sa labas guys, ang dami ring mga antique na design. Bagay na bagay to sa mga babaeng mahilig mag-upload sa Instagram. Natawa nga kami kay Lolo kasi umupo dito sa upuan ng pambata. Tapos may nakita nga si boss dito na kabayo, sakayan daw ng mga bata. Biglang sinabi niya sa akin, sakay daw ako, tapos bibidyohan niya daw ako. Maya-maya nga, tinawag na rin kami. Pagkatapos kasi maluto guys, pinapaliwanag pa sa amin kung ano-ano yung nakalagay doon. Halos pala lahat ng in-order namin dyan, puro gulay. Karamihan pala sa menu nila dito, halos gulay talaga. Gusto nyo bang marinig kung ano yung sinasabi ng babae? Sabihin mo lang, ngik. Paparinig ko talaga sa'yo. Sa mga hindi pala nakakaintindi kung ano yung sinabi ng babae, sabi niya ubusin nyo lahat yan kasi pag di nyo inubos lahat, doble babayaran nyo. Bukod sa doble na babayaran nyo, kayo pa maghuhugas ng pinagkainan nyo. Ngek! Fast forward, pumasok na nga kami sa loob. Napakaganda ng vibe dito guys, meron silang heater na may umaapoy-apoy pa. Sobrang init nga dito sa loob kasi 3 ata yung heater na nakalagay. Tapos habang kumakain kami dyan, meron pa nagpapiano. Pag pupunta pala kayo dito tapos gusto nyo mag-inom, meron din sila dito tindang mga alak. Habang kumakain kami, feeling ko nasa Pilipinas lang ako. Ganito kasi minsan yung mga itsura ng bahay sa atin pagdating sa mga probinsya, di ba? Fast forward, bumalik na nga kami sa may City Hall para manood ulit ng mga video. Medyo marami nga din pala to kaya inabot din kami ng mga alas 4 mahigit. Habang nanonood nga ako, napipikit-pikit na rin ako kasi sobrang dami. Ang lamig kasi ng panahon tapos nanonood lang kami, syempre nakakaantok talaga, di ba? Yung pinapanood nga pala namin guys, meron kami makukuha lisensya dyan tungkol dun sa may harness namin sa trabaho. Fast forward, mga bandang 4:20 ng hapon, natapos na rin kami. Kaya ito, nagpaalam na rin ako sa mga kasama ko. Lahat nga pala sila meron dalang sasakyan. At dahil wala naman akong sasakyan, hinatid na lang ako ni boss sa station. Para hindi na raw ako magbus, diretso train na ako. Sacho, bye-bye. Bye. Fast forward, dumating na nga yung train na sasakyan ko. Papunta nga pala to ng Yokohama guys, tapos doon na rin ako magnonorikay. Pagdating ko naman ng Yokohama, naglakad na kagad ako para makalipat na ako ng train. Sa sobrang haba nga ng binyahe ko, tignan nyo naman, inabutan na ako ng dilim. Ganito nga pala itsura ng Yokohama kapag kagabi, kala mo Pasko pa rin no? Kasi sobrang daming ilaw, tapos medyo marami din tao. Kapag kagabi kasi mahilig mag-inom yung mga Hapon, tapos mag-food trip. Kaya kapag kagabi talaga sa Yokohama, maraming tao. Fast forward nga, nandito na ako sa bahay. Si Seichi nga lang yung nagbukas ng pinto kasi si Saori masama daw yung pakaramdam kaya natulog ng maaga. Pagdating ko pa lang, si Seichi kinuha na kagad yung pasalubong nila ng ate niya. Pagkakuha nga ng pasalubong niya, umalis na agad, di na ako pinansin. Si Mami Cherry tsaka si Shinji nga kakabangon lang din daw. Mahaba rin daw yung tinulog ni Shinji kaya ngayon lang daw gumising. Bale, eto nga pala yung ulam namin ngayong gabi, chicken, manok, atay na liver. Tara, kain tayo guys. Itadakimasu. Buti na nga lang habang kumakain kami, si Shinji tahimik, good mood na good mood. Si Ate Saori naman natutulog na kasi masama yung pakiramdam niya, medyo may lagnat. Kaya pinagpahinga na lang ni Mami Cherry ng maaga. So paano guys, hanggang dito na lang muna.
Kita-kits na lang ulit tayo bukas. Jane, matane, arigato gozaimasu. Ngek, ngek, ngek. Bye-bye!